Mercilessly hunted down. Tinimprehan ni Greg ang team na nakatanggap siya ng threat mula kay Manuel at kilala niya ito na pag may sinabi ay gagawin niya kaya naka-high alert sila. Agad sinabihan ni Miguel na may kinuha sila sa kanya, yun ang buhay ni June, kaya gusto niya ng kapalit at maniningil ito, kaya napamura si Gab na agad nilang chinek yung mga paligid nila at lalo silang nabalisa nang sabihin ni Miguel na hindi lang sila ang target, kaya sinaad ni Max na ang ibig sabihin ay na-compromise na sila. Pinaliwanag ni Greg na hindi nila masasagot yung mga tanong nila pero kailangan muna nilang mag-ingat. Agad sumakay si Max sa sasakyan niya na agad niyang tinawagan ng nanay niya pero walang sumasagot na kahit pa ulit-ulit niyang tinawagan dahil busy silang naglalambingan. Naalala pa ni Teddy noong bata si Max na laging sumisingit sa gitna nila at ayaw maiwan sa lambingan. At dahil sumasayaw pa sila at nagtatawanan ay hindi nila napansin ang tawag ng kanilang anak. Mas lalong naging balisa si Max nang hindi sinasagot ang mga tawag niya na nagdalawang isip din siyang paandarin yung sasakyan dahil baka may bomba pero no choice ito dahil hindi niya makontak sila Teddy na agad-agad itong umuwi. Aburido din si Tomas kaya tinawagan niya ang ninong niya na agad niyang tinanong kung asan sila ng Kuya Basti niya. Tinawagan naman ni JB si Antonio na agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kulungan na agad sinabihan ng matanda na wala naman at katatapos niyang pirmahan yung release paper niya, sabay tinanong niya kung bakit balisa ang anak niya. Binili ni JB na antayin niya ito at kailangan niyang mag-ingat at wag siyang lalayo sa mga guards. Pinasigurado ni Antonio na walang mangyayaring masama sa kanya dahil lahat ng tao doon ay mga kaibigan na niya. Giniit ni JB na antayin siya ng daddy niya kaya tinanong ng matanda kung ano ang nangyayari kaya pinaliwanag ni JB na susugod ang mga Elcano na agad sinabihan ni Antonio na nabalitaan na nila ang paglaya niya kaya papatay na siya na agad sinabihan ni JB na hindi niya masasagot na ang pwede lang nilang gawin ay mag-iingat sila na agad namang sinabihan ni Antonio na hihintayin niya ang anak niya. Tinanong naman ng ninong ni Tomas sa binata kung ano ang pinagsasabi niya na nababaliw na naman ito na nagdududang may sumusunod sa kanila na agad binili ni Tomas na i-check nila sa labas ng tinitirahan nila at kung may kahina-hinalang tao na agad sinabihan ng ninong niya na walang ibang tao sa labas at bilisan na niyang umuwi dahil nauubusan na sila ng kwentuhan ni Basti. Nang palabas naman na sila Philip at Shari sa restaurant ay saktong tumatawag si Gab para palalahanan ang mga ito pero ayaw sagutin ni Philip dahil ang buong akala niya ay aaway na naman siya ni Gab kaya papalipasin muna niya yung araw na yun para mawala yung galit ng dalaga. Sobrang nag-alala naman si Gab sa sandaling niya na hindi niya makontak ang daddy niya. Pinapanood naman ni Manuel ang mga ganap sa buhay ng mga pamilya ng team at alam niya ang lahat ng mga nangyayari. Nagmakaawa naman si Tomas sa ninong niya dahil ang buong akala nila ay nagbibiro lang siya na binili niyang i-check nila yung nalabas ng bahay nila kaya sinabihan ng matanda si Basti na kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi ng kapatid niya kaya nagpresenta na si Basti na siya na ang mag-check sa labas para makita kung may ibang kahina-hinalang tao na nagmamasid sa kanila. Pagbukas ni Basti ng pintuan ay agad sumabog yung basurang nilagay sa may pintuan nila na may nakatanim na bomba kaya nagulat si Tomas at dinig na dinig niya yung pagsabog mula sa bahay na tinitirahan nila at napuruhan si Basti maging ang ninong niya. Habang sinabihan na din ni Teddy si Lorena na ang tagal dumating ni Max kaya naisip nilang buksan na yung box na mystery parcel na binigay sa kanila at pagbukas nila ay agad itong sumabog dahil bomba ang laman nito. Hindi naman tinigilan ni Gab ang daddy niya kaya sinabihan ni Shari si Philip na sagutin na niya dahil baka mahalaga ang sasabihin ng dalaga. Sabay nagpaalam na siyang mauuna na siya sa sasakyan kaya nagpaiwan muna si Philip para kausapin si Gab. Nang sasakay na si Shari ay may dumating na riding in tandem sabay nagagis ng granada nang saktong nakita ni Philip na agad itong sumigaw at tumakbo para iligtas si Shari kaya nasabugan silang dalawa na agad kinamatay ni Shari.
Habang may kumatok naman sa selda ni Antonio at binuksan niya at laking gulat niya ng isang lalaking may baril na agad siyang binaril sa ulo na agad niyang kinamatay. Tagumpay si Manuel sa kanyang paghihiganti dahil namatay lahat ng target niya na mismong pamilya ng team. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.